Go, Caleb. Sige, sige. Tuloy lang yan. Kailangan mong manalo. Alas 12 ng hating gabi ang birthday ko. Maaga akong hihiling para manalo si Caleb. Tuloy lang yan. Oh, Yay! Natupad mo na rin ang pangarap mong maging champion racer. Tingnan mo ako. Ako ang champion. Gusto mo ang mga racer, kaya naging ako ang pinakamagaling. Nagtatapat ba si Caleb ng pag-ibig sa akin? ang sweet niya. Kanino nagtatapat si Caleb? Sino pa ba? Siguradong ang babaeng pinapangarap niya. Si Cara. Tama. Pinili ni Caleb ang karera kaysa sa negosyo ng pamilya niya, lahat dahil sinabi ni Cara na ang mga racer ang pinaka-cool. Paano naman ang girlfriend niya? Ng 6 na taon, girlfriend? Isa lang siyang stand-in. Halos 6 na taon na. At hindi pa. Ipinakilala sa amin ni Caleb. Tama na ang daldal. Magdiwang na tayo. Tara na. Uminom na tayo. Cheers! Isa ba akong stand-in? Naging kapalit ba ako ng iba sa loob ng 6 na taon na ito? Hi, Sam. Faith, bakit ang ingay doon? Naisip mo na ba ang sinabi ko? Huwag ka nang magsayang ng oras. Ang relasyon ninyo ay walang patutunguhan. 6 na taon na, at hindi ka pa rin niya ipinakikilala sa amin. Totoo bang seryoso siya sa'yo? Girlfriend? Isa lang siyang stand-in. Halos 6 na taon na, at hindi pa. Ipinakilala sa amin ni Caleb. CJ. Uwi na ako at ipagpapat ang alyansa sa kasal. Mas maganda yan. Bumalik ka agad. Nakahanda na ang lahat. Oh, at siguraduhin na imbitahan mo ang best friend ko. Noon, si Caleb, sa kasal mo. Siguradong inalagaan ka niya. Noong nag-aaral ka sa Jerry, di ba? Caleb. Hindi makakapunta si Caleb. Hindi ako makakapunta. Mahal. Ano ang ibig mong sabihin? Mahal, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka pwedeng pumunta sa kasal ko. Bakit ka tahimik? Anong ginagawa mo dito? Wala lang yun. Mali ang narinig mo. Dadaan lang ako dito. Kasama ang mga kaklase ko pagkatapos kumain. Mahihiya ka pa rin pagkatapos ng 6 na taon nating magkasama. May mga tropa akong pumunta ngayon. Para panoorin akong manalo sa championship. May sinabi ba sila na nakapagpalungkot sa'yo? Narinig ko na ang dapat at hindi ko dapat marinig. Hindi. Hindi ko sila nakasalubong. Masama ang pakiramdam ko. Kaya uwi na muna ako. Nakaka-relief naman. Ang bait mo talaga. Huwag mong kalimutang mag-text pagdating mo sa bahay. Ang relasyon nating 6 na taon ay parang panaginip. Oras na para magising ngayon. Oh, gising ka na pala. Kailan ka bumalik? Aalis ka na agad? May salo-salo. Dahil tulog ka, hindi na kita isasama.
Napala, bakit parang mas maluwag ang bahay? Nagligpit lang ako ng mga gamit na hindi na kailangan. Tutu, hindi mo nga matanggal yung batong hugis puso na binigay ko sa'yo. Mas dapat akong mag-alala na masyadong puno ang bahay. Aalis na ako. Hi, ito na po ang mga bulaklak at cake na gusto nyo. Pakikuha na lang po. Bakit ka nag-cake ng ganito kaaga? Birthday ko ngayon. Ano? Hindi ba ang birthday mo sa ika-negatibo 14 na? Hindi sa ika-negatibo 12. Ah, kaya pala, malapit lang naman ang ika-negatibo 12 at ika-negatibo 14 na. CJ, ipagpapaliban ko na ang pagtitipon. Sasabayan ko ang birthday mo, mamamasyal tayo, manonood ng sine, kakain, at bibilhan kita ng regalo. CJ, Bakit parang hindi ka naman natutuwa? May problema ka ba sa plano? hindi, masaya naman ako. May alam akong lugar. Natiyak na magugustuhan mo. Nandito na ang birthday girl. Maligayang kaarawan, Faith. Nasaan tayo? Ito ang villa ko. Lagi mo namang gusto, makilala ang mga kaibigan ko, di ba? Pinaghanda ko sila ng birthday party para sa'yo. Masaya ka ba? Nagdesisyon na akong iwan ka. At ngayon, handa ka nang ipakilala ako sa mga kaibigan. Caleb, bakit lagi na lang tayo nagkakatalo ng isang hakbang? Mag-ingat ka. Huwag mo siyang takutin. Shai. Bakit ka nandito? Caleb, ang romantic mo na pala. Pagkatapos ng matagal. Hi. Pleased to meet you. Ako si Faith. Hi. Ako si Kara. Ako ang kaibigan ni Caleb. May nagsabi na ba sa'yo na magkamukha tayo? May nagsabi na ba sa'yo na magkamukha tayo? Talaga? May koneksyon siguro tayo. Dahil nandito na lahat, simulan na natin ang party. Maupo ka. Uminom ka, mag-inom tayo. Bakit inom kung allergic ka sa alak? Bakit mo siya binuhusan ng inumin? Akala ko nakalimutan mo na. Paano makakalimutan ni Caleb? Mahal ka niya, higit sa lahat. Lumino ka kung lasing ka. Huwag ka nang satsat dito. Game tayo. Maglaro tayo ng Truth or Dare. Truth or Dare. Tingnan natin. Nakakuha ka ng truth. Ang tanong, isa sa alang-alang mo bang balikan ng iyong ex? Ang sagot ko ay ito. Hinding-hindi. Mangyayari. Ito ang unang beses na nakita kitang ganyan mawala ng kontrol. At lahat ng ito ay dahil sa mga salita ni Kara. Siguro pareho lang tayong kaawa-awa sa ating di masuklian na pag-ibig. Pasensya na, lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Balik tayo sa usapan. Dahil umalis na si Ginoong Del, aalis na rin ako, mayroon pa akong gagawin. Alam na ng lahat ang layunin ng pagtitipong ito. Hindi ko na kailangang magmukhang tanga. Sam, nabook ko na ang flight ko pa uwi. Kara, bumalik ka para makipagbalikan kay Caleb. Kaya bakit mo sinabi yun kanina para saktan siya? Paano ko pa kaya siya pagdadaanan ang sakit ng paghihiwalay natin kung hindi tayo mag-aaw? Ito ang paraan para hindi kanya makalimutan. 8 taon na.
Malinaw na hindi ka pa rin niya makalimutan. Para sa stand-in ito, ang kaarawan niya ngayon. Pero si Caleb ay nakatutok lang ang buong atensyon niya sa iyo. Kaya pinaparamdam niya na wala siya. Ano ba ang alam mo? Ito ang tinatawag na pakipot. Kinuha ko ang 10 milyong piso mula sa mga Del at iniwan si Caleb noong pinakamamahal niya, kaya wasak ang puso niya at hindi niya ako makalimutan hanggang ngayon. Kahit na mag-away kami ngayon, hihintayin ko siyang kumalma. Pagkatapos ay bibigyan ko siya ng paraan para makabawi at siya ay babalik sa akin. Magaling na taktika, Kara. Sino yan? Sino yan? Faith, anong ginagawa mo rito? Hindi mo narinig ang pinag-uusapan natin kanina, di ba? Narinig ko lahat. Ano ang pinaplano mo? Nananakot ka ba kay Kara? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi kailangan ng mga pananakot. Kung tutusin, ang mga nagbabalak laban sa mga tapat ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal. Nagloloko ka ba kay Kara? Hindi. Hindi ko na lang ito palalagpasin. Kara, hintayin mo ako. Nagloloko ka ba kay Kara? Hindi kailangan kumilos. Anong karapatan ng isang hindi man lang makakuha ng pagmamahal ni Caleb na pag-usapan ang pag-ibig sa akin? Ang pagsampal sa kanya ay pagbibigay lang ng sobrang atensyon. Kara, tama ka. Maaari lang siyang magpanggap matapos iwanan. Sa mundong ito, napakalungkot. Nakasintahan. Nataman ko ba ang iyong kahinaan? Dapat akong pasalamatan. Kung hindi ko nilalaro ang damdamin ni Caleb, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Pinapayagan ka lang na makasama si Caleb sa 6 na taon dahil kamukha mo ako. Kung iisipin mo, mukhang bagay kayo. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Si Caleb ay ang kawawang tanga na nilalaro ko. At ikaw ang walang kalaban-laban na tanga na ginamit. Hindi ba kayo bagay na bagay? Masama ito, kakagaling lang ni Caleb sa away, at nagpaplano ng nakamamatay na karera. Dapat mo siyang pigilan. Ano? Nakamamatay na karera? Hinamon niya lang ang pambansang kampiyon sa karera. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit umalis si Kara ay dahil kulang siya sa tapat na ipaglaban ang kanyang pamilya. Ipagpatuloy mo. Kaya pinili niya ang nakamamatay na truck para patunayan ang sarili niya. Mapanganib ito, kahit ang pinakamahuhusay na driver ay maaaring hindi makaligtas ng walang sugat. Faith, ikaw ang kasintahan ni Caleb. Kara, ikaw ang unang pag-ibig ni Caleb. Mas mabuti para sa inyo na mag-isip ng paraan para pigilan siya. Tara na. Tay, nakaalis na siya. Kung may mangyaring mali, paano natin ipapaliwanag ito kay Ginoong Del Laye? Alam ko na, kumilos siya na parang baliw. Kapag kasama si Kara, walang makakapagpabago ng isip niya. Dati, tungkol lang sa pakikipag-away at pagkakadawet sa gulo. Pero isinasapanganib niya na ang buhay niya ngayon. Talaga siyang nabaliw na. Hoy, tumigil na kayo sa kadaldalan. Tingnan mo, handa na siyang lumampas sa linya. Naku po, Caleb, nabaliw ka na ba? Bumubulusok siya sa 300 ine. Gusto na ba niyang Caleb. Caleb. Kara, nakita mo ba yun? Nanalo ako. Tinalo ko ang national champion. Hindi na ako ang lalaki na umasa lang sa pamilya ko. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto natin. Baliw. Caleb, pinapanood ka niya.
Caleb, nasasaktan ka. Dalhin ka muna namin sa ospital. Sino ka? Bakit ka nandito sa banyo ng babae? Gawin na natin. Bitiwan mo ako. Huwag kang magpanggap na babaeng may puri. Sinabi sa akin ni Kara na kailangan mo ng lalaki. Hoy, bakit hindi mo na lang itigil ang pakikipagagawan sa kanya at samahan mo na lang ako? Ha ha ha. Bitiwan mo ako. Humarap ka. Ha ha ha. Aray. Kara, sinadya mo yun, di ba? Kara, sinadya mo yun, di ba? Ang ibig mong sabihin, yung tatlong lalaking iyon, oo, ginawa ko yan para sa iyo, tapos ang ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, Faith. Ikaw ay naging mag-isa, simula nang bumalik ako. Hindi ka ba nalulungkot? Pinili ko, yung tatlong lalaking iyon ng personal, lagi silang nasa mga nightclub, at tiyak na sila. Alam kung paano ka pasasayahin. Napakasama mo. Faith, anong nangyari sa'yo? Bakit mo siya gustong sakta? Caleb, hindi ko siya masisi. Kasalanan ko. Sumobra ako at niyakap kita. Kaya nagalit siya at sinampal ako. Siya ang kasintahan mo, kaya may karapatan siyang magalit. Ikaw, Kaya ba ang pagwawala dahil sa inggit ay itinuro sa'yo ng iyong pamilya mo? nagwala ka dahil sa inggit. Nandoon lang ang mga kamera. Makikita mo para sa iyong sarili kung bakit ko siya sinuntok at kung ano talaga ang ginawa niya. Nako, may mga security camera dito. Hindi rin namin alam. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari. Hindi mo sana siya sinuntok. Bukod pa rito, unang beses mo palang makilala si Kara. Ano naman ang nagawa niya sa'yo? Kailangan mong humingi ng paumanhin sa kanya ngayon. Wala akong ginawang mali. Hindi ako hihingi ng paumanhin sa kanya. Faith, hindi ka aalis. Kung hindi ka, hinihingi ng paumanhin at magpapaliwanag ngayon. Magkakaproblema kung magtatagal ito. Mabuti pang tumigil na ako habang maaga pa. Kung titingnan ni Caleb ang footage, magiging magulo ang mga bagay. Caleb, kasalanan ko. Sige na, huwag kang makipag-away sa kasintahan mo at kumalma ka. Hindi maaari. Kailangan niyang humingi ng paumanhin sa'yo ngayon. Caleb, bigla akong nahihilo. Ano ang nangyari? Hindi ko alam. Alam mo naman, na hindi maganda ang kalusugan ko. Baka, yung sampal kanina ay masyadong malakas, at nagdulot ng internal injury. Nadadala kita sa iungay. Nakita mo ba yun? Ito ang pagkakaiba ng isang kapalit mo at ng tunay. Hindi mo kailanman makukuha si Caleb. Natratuhin ka ng ganito. Tapos ka na, Faith. Hindi ako maniniwala sa mga pakana mo. Kara, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Dadadaliin kita sa ospital. Caleb, ang sweet mo naman. Miss, okay ka lang ba? Dadadala kita sa ospital. Hindi. Ayoko pumunta doon. Saan pa? Mo gustong pumunta, sa lagay mo? Caleb, magpaalam na tayo ng maayos. Kausapin mo ako pagkatapos mong humingi ng paumanhin kay Kara. Tara na. Sa airport.
Bakit hindi pa siya lumalabas? Nakababa na ang eroplano. Faith. Tatay, nanay, ano ang nangyari? Bakit ka nasaktan? Masakit ba? Halika na, dalhin natin siya sa ospital. Ayos lang ako, minor bump lang naman, sa ibang tao habang nasa sasakyan. Sino nagsabi sa'yo na lumayo pa? Hindi ka na bumalik pagka-graduate mo. Ngayon, naisip mong mas maganda pala sa bahay. Sobrang nag-alala ka. Sa panahon kahapon, sa takot na maantala ang flight. Ngayong nandito na si Faith, nagpapaka-cool ka na naman. Kung mas pinahalagahan mo lang ang kapatid mo, mas maaga pa siyang bumalik. Bilasin mo, dalhin mo na ang kapatid mo sa ospital. Mayroon tayong magaling na doktor na available. Tama ka, Sam. Hindi ba magaling na doktor? Ang kailangan natin. Oo. Buti na lang, sina nanay at tatay ang nagsuggest. Faith, halika na. Ihahatid kita sa pinakamagaling na doktor para sa gamutan. Tara na. Anong doktor ang kasing halaga ng papuri ninyo? Hindi mo alam? No, siya ay ang pinakabatang eksperto sa medisina sa bansa. Magalang siya. At gwapo rin siya. Hindi ba tayo pupunta sa doktor? Bakit parang blind date? Ha. Hindi ito ang ospital. Hindi nga. Pero mas maganda pa dito. Tingnan mo, ang pinakamagaling na doktor ay nandito para sunduin ka. Kumusta, MS, Judd? Kaibigan ko si Sam. Ako si Henry Xavier. Nasugatan ka. Mag-ingat ka. Salamat. Walang anuman. Tay, Nay, Sam, hindi niyo ba ako sasamahan? Faith, malaki ka na. Pwede ka naman pumunta sa doktor nang wala kami. Tiwala kami sa galing ni Henry. Henry, ipaubaya ko sa iyo ang kapatid ko. Huwag kang magmadali sa pag-uwi sa kanya. Tama, dapat masusi ang paggamot para maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap. Sam, tara na. Huwag mong hadlangan ang paggamot. Sige. Hoy! Teka, iiwanan niyo na lang ba ako rito? Hindi ba't sinabi niyo lang na nami-miss niyo ako? Ano na naman ang problema ng mga tao na ito? MS, Judd. Halika ka sa akin. Oh, si J. Paano mo nakuha ito? Oh. Nadapa lang ako. Salamat sa tulong mo, doktor. Hindi na kailangang maging formal. Tawagin mo lang akong Henry. Henry. Ito ang unang beses nating magkita. Kaibigan din siya ni Sam. Gayunpaman, hindi pa tayo dapat ganoon kalapit, di ba? Ang fian ko. Siya ang fian ko. Siya ang fian ko. Anong problema? Nasaktan ba kita sa pagiging masyadong magaspang? Hindi, ayos lang ako. Magpapatuloy na ako kung gayon. Mahaba at nakakulot ang kanyang mga pilikmata. Medyo naiinggit ako. Mahaba ang kanyang mga daliri. Perpekto ang mga ito para sa nail art. Makapal ang kanyang buhok. Hindi siya mukhang medical student. Tapos na ako. Salamat, G6. Henry. Kung hindi ka talaga sanay, maaari mo lang akong tawaging Dr. Xavier. Okay lang. Masasanay din ako. Henry. Ikaw ba? Sasama sa akin sa pagpili ng wedding dress ko. Oo naman. Ako ang iyong fiancé. Ang pagpapakasal ay isang napakahalagang bagay. Sana ay bahagi ng paghahanda kasama ka.
Maaari ba? Naman. Napakalumanay niya. Si Faith ay napakakomposo at mahinahon. Hindi siya nag-text sa akin ng ilang araw. Malinaw na siya ang mali. Talaga bang hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito? Kahit ano, hahanapin ko siya kapag naasikaso ko na ang paglabas ni Kara. Kara, ayos ka lang ba? Bakit matagal ka nang nakasuspended? Bobo, paano ko naman? Mapapasabi kay Caleb na kawan ako. Nakakagulat. Maayos lang si Faith. Kahit pa nahulog siya. Ano? May ilang maliliit lang siyang sugat. Magpadala ng mas marami. Sa susunod, hindi na siya magiging kasing swerte. Kung gayon, naghihinala na ba si Caleb? Huwag kang mag-alala. Tiwala talaga sa akin si Caleb. Alam mo ba, na hindi man lang nag-alala si Caleb noong tinanong siya ni Faith. Natingnan ang CCTV footage. Hindi mo nakita ang itsura ng pagkadismaya sa mga mata niya. Kung hindi, siguradong matatawa ka. Ay footage. Ay footage. Ano ang sinasabi ni Kara? Ano ang ibig niyang sabihin na mabubunyag siya kung mapanood ko ang footage? Nandoon lang ang mga kamera. Makikita mo, para sa sarili mo kung bakit ko siya sinuntok at kung ano talaga ang ginawa niya. Nangyari ba? Talaga ang isang bagay. Noong araw na yon bago ako dumating. Sige. Sasanduan na ako ni Caleb sa madaling panahon. Bakit wala pa siya rito? Gidel, narito po ba kayo para magsaya ulit? Gusto kong makita ang Nikki footage mula sa 1 linggo ang nakalipas ngayon. Gidel, ito ay... Bilis, Sige, dito po. Nakita ko na. Gidel, narito ang footage na iyong hiniling. Faith. Paano ito nangyari? Totoo pala ang sinasabi ni Faith. Talagang naitulak siya sa hagdan. Faith, ay binablock ako sa WhatsApp. Nablock din niya ang numero ko. Hoy, Faith! Bakit nandito pa itong cake na ito? Nasira na ito. Hindi ba talaga umuwi si Faith? Pagkatapos ng araw na yon, baka siya. Baka siya. Hello, narito na ang iyong package. Package. Hi, narito na ang iyong package. Pakiusap tanggapin mo. Mula kay Faith ito. Ito ang susi sa unit na ito. Caleb, maghiwalay na tayo. ha ha ha. Henry, ay best friend ko. Sus. Excuse me, Hello. Caleb. Bakit ka tumawag? Anong meron? Kailangan ko makausap si Faith. Nasa bahay ba siya? Oo, bakit mo siya hinahanap? Busy siya, kaya hindi kanya matatawagan pabalik. Kamusta na siya? Ngayon, ayos lang ba siya? Hindi naman malala? Alam mo na nasugatan din siya. Bakit hindi mo? Sinabi sa akin iyon kanina pa, maaari ko ba siyang sunduin mula sa Jerry ngayon? Kung gayon, maaari din tayong uminom ng ilang inumin. Talaga bang busy siya ngayon? Mayroon akong gustong itanong sa kanya. Talaga bang hindi siya available? Talaga siyang busy. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Kailangan kong lumipad doon ngayon. Pero para saan? Oo nga pala. Libre ka ba sa susunod na linggo? May handaan tayong gaganapin. Pumarito ka at magsaya. Makinig ka. Sina Caleb at Howard pareho ay dadalo. Hindi ba't ito ang perpektong dahilan? Kailan yon? Titignan ko kung libre ako. Sa Biyernes, pumunta ka rito kahit hindi ka libre. Kung hindi, babalatan kita ng buhay.
5 araw mula ngayon ay hindi masyadong matagal. CJ, pupunta ako. Pakisabi kay Faith na tawagan din ako. Sige, sige. Sisiguraduhin kong ipaparating ko. Lahat ng salita kong galing kay Jidel. Talaga siyang busy ngayon, pero nasa kanya na. Kung tatawag siya pabalik. Sobrang busy ba siya? Pupunta na kami sa bridal shop na. Sam, bilisan mo. Bridal shop. Oh, malapit na ako. Busy ako ngayon. Kita tayo sa susunod na linggo. Hoy, kaninong kasal ba't? Sino ang ikakasal? Hello? 100? Kailangang pumunta ng 2 kasama niya sa kwarto. Kung hindi, babalatan niya tayo. Si Sam ba ang ikakasal? Alam ko na. Umalis si Faith na, hindi nagsasabi. Kaya pala niya ako binablock. Dapat ay maging pinakamaganda ako sa pagkakataong ito sa kasal ni Sam. Hahayaan kong si Sam ang maglagay ng ilang magagandang salita para sa akin. Mapapatawad niya ako. Ben, tulungan mo akong maghanda ng malaking regalo. Magpabook ng flight papuntang Helera sa susunod na Biyernes din. Mayroon akong gagawin. Para kay Faith bago ako umalis. Bobo, paano ko naman mapapasabi kay Caleb na kawan ako? Sino ka ba talaga? Kara. Nagpapanggap kang masunurin, mapangakit, mabait, at maalalahanin sa harap ko. Gaano karami dyan ang totoo at gaano karami ang peke? Wayne, hindi ba't sinabi mong isa sa mga kaibigan ni Kara ay gustong makipag-date sa'yo? Anyayahan mo siya. Mayroon akong gustong itanong sa kanya. Faith, nasugatan ka. Kaya inimbita ko ang pinsan ko rito. Kayo dalawa ay magkapareho ang tipo ng katawan. Maaari niyang subukan ng mga gown para sa'yo. Makikita mo kung ano ang itsura nito sa kanya. Hello, Faith. Ang pinsan ko ay hindi madaling humingi ng tulong sa iba. Mukhang talagang mahalaga ka sa kanya. Talaga? Siyempre. Sige, tumigil ka na. Isukat mo na. Masusunod. Ang tela ng wedding gown ay dapat malambot at comfortable. Kailangan ko itong suriin ng maigi. Sam, magaling ang taste mo sa pagpili na. Mapapangasawa, masaya ako sa kanya. Siyempre, mayroon akong ganitong kagwapuhan at karismatikong kilos. Sigurado ka bang may mas gaganda pa sa mapipili ko? Kung ganyan, bakit ang isang kagaya niya ay papayag na pakasalan ako? Hindi mo alam ang tungkol dito. Pero kilala si Henry. Sa pagiging gwapo ngunit mailap, inihahandog niya ang kanyang buhay sa medisina. O Diyos ko! Ang pag-ibig at romansa ay walang kahulugan sa kanya. Maraming babae ang ipinakilala sa kanya, ngunit hindi siya interesado. Nang makasama niya ako sa aking kaarawan, nakita niya ang aming family portrait at matagal kang tinitigan. Naisip ko na may pagkakataon kaya sinubukan kong lumapit. Talaga siyang sumagot. Naisip kong ipag-meet ko kayo. Ngunit napakatigas ang ulo mo. Tumanggi kang sumuko. Kung hindi siya naghintay ng kalahating taon ng matyaga, hindi ka sana naging kasing swerte. Kalahating taon na ang nakalilipas. Hindi ko alam ang tungkol kay Kara, kaya hindi ako pumayag sa kasal. Gaano man kasikap ang pangumbinsi ng pamilya ko. Alam ni Henry na hindi ako handa, ngunit naghintay pa rin siya. Nawawala ka ba sa sarili? Tama. Bago ako umalis, tumawag si Caleb sa akin. Gusto kanyang makausap. Tawagan mo siya pabalik. Inalagaan ka niya pagkatapos ng lahat. Siya ay parang kapatid mo man lang. Nga pala, inimbitahan ko siya sa kasal. Alam niyang ikakasal ako. Alam niya na ikakasal ako. Bakit ka nagagalit? Sa tingin ko lang na sina Henry at ako ang dapat na mag-aayos ng listahan ng mga bisita. Wow! Sa tingin mo ba masyado akong tsismoso? Sige na, kasalanan ko. Pero naipadala na ang mga imbitasyon, nakakahiya na. Bawiin pa ang mga iyon. Kaya alam niya na dadalo siya sa kasal ko. Hayaan mong mag-isip ako. Nakalimutan kong sabihin.
Pero kaya niyang malamat. Pagkatapos ng lahat kung ikakasal ako, siya ang magiging best man. Nasayang ang aking papuri sa iyo. Napakadunong. Hoy, hindi. Paano ako naging hindi maaasahan? Wayne, napakamaasahan mo. Nakuha mo agad. Caleb, baka pwede mo nalang kalimutan. Naghintay ka ng 8 taon para kay Kara. Hindi mo siya binitiwan. Bakit hindi mo nalang, hayaan na lang, mabuti para sa inyong dalawa? Alam ko ang dapat kong gawin. Janice, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit biglang naghiwalay si Kara at lumipat sa ibang bansa? Sa totoo lang, nakipag-usap si Mrs. Del kay Kara. Sinabi niya na ang pamilyang Del ay hindi siya tatanggapin. Si Mrs. Del, nakipag-usap kay Kara. Sinabi niya na ang pamilyang Del ay hindi siya tatanggapin. Binigyan niya ito ng malaking halaga ng pera. Kinuha ni Kara ang pera at umalis ng bansa. Pagkatapos noon, narinig namin na si Ginoong Del ay nagkaroon ng mga kasintahan na kamukha ni Kara. Binanggit namin ito sa kanya bilang biro. Bumalik siya kaagad pagkatapos malaman. Siguro hindi niya ito kayang bitawan. Bakit hindi niya sinabi kay Caleb? Kung hindi niya, ito kayang bitawan? Hindi rin makapagbitaw si Caleb sa kanya. Hanggat siya ang lumapit, maaari silang magkasundo. Hindi mo naiintindihan. Tinatawag itong pagpapahirap sa sarili para makuha ang gusto. Sinabi ni Kara na ang pag-aaway at pag-iinarte ang tanging paraan para ipaalala kay Ginoong Del ang nangyari 8 taon na ang nakalipas. Mananatili siya sa kanyang tabi. Kaya, ganoon na nga. 8 taon. Niloko niya ako sa loob ng 8 taon. Nalaman ko na si Kara ang nagpumilit na makipaghiwalay sa akin. Dahil sa pera. Ibinigay ko ang aking puso. At ibinigay ko ito sa kanya. Hindi pa rin katumbas ng ilang daang milyong dolyar, di ba? Caleb, kalma ka lang. Huwag na nating panoorin ang natitirang footage. Patakbuhin mo. Huwag na nating panoorin ang natitirang footage. Patakbuhin mo. Gusto ko itong makita. Uminom ka. Sino ang kumuha sa'yo? Si Kara, nagbayad siya sa akin para bigyan ng leksyon si MS, Jod. Sinabi niya na hindi niya alam ang lugar niya, kaya nandito ako. Para ayusin siya. Kara Lane. Mag-organisa ng pagtitipon. Imbitahin ang lahat. Magpo-propose ba si Ginoong Del? Sino ang swerteng babae? Ang mga dating karelasyon ay mahirap kalimutan. Mukhang si Ginoong Del ang pinili ang kanyang unang pag-ibig sa huli. Ang kanyang dating kasintahan siguro ay hindi alam ang dahilan ng paghihiwalay. Alam ko na si Caleb ay pipiliin ako sa huli. Gusto niya ako sa loob ng 8 taon. Ang kanyang nararamdaman ay nananatili. Ano ang meron ka? Para makipagkumpetensya sa akin, Faith. Si Ginoong Del ay malapit na mag-propose sa harap ng lahat. Kara, kailangan mong manatiling nasa pinakamahusay na anyo. Tama. Ang mga babaeng iyon doon ay may inggit sa iyo. Kailangan mong kontrolin sila. Hindi pa rin makakatakas si Caleb sa aking kamay sa huli. Hindi ba ito ang Eternal Heart na ngayon ay may halagang 1 bilyong dolyar? Bakit hawak ni Ginoong Del ito? Nagpo-propose siya gamit ang singsing na ito. Mukhang talagang mahal ni Ginoong Del si MS, Lane. Caleb,
So tapat ka pala, Caleb. Ikaw ba ay... Kara, may mga bagay akong dapat na ginawa na mas maaga. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Oo. Caleb, ano ang ginagawa mo? Caleb, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Ano sa tingin mo? Ang gagawin ko, Kara. May mali. Si Ginoong Delba, niloloko si Kara. Caleb, hindi ka nagbibiro sa pagpo-propose, di ba? Kung nagbibiro ka, hindi kita mapapatawad. Patawarin mo ako. Kaya ano, kung patawarin mo ako, Caleb, sabihin mo yan ulit. hindi ko problema kung sabihin ko pa yan 100 beses. Walang kaso kung pipiliin mo, patawarin ako o mawala ngayon din. Hindi ako magpapakita ng kahit anong reaksyon. Caleb, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Bakit? Ang taong gusto kong proposalan ay hindi ikaw. Kara, Ikaw. paumanhin lahat kayo. Humihingi ako ng paumanhin. Ngayon ay ensayo lang para sa proposal. Ensayo? Ensayo. Formal akong magpo-propose sa aking girlfriend, si Faith Judd, dito sa parehong oras. Sa susunod na linggo. Sana ay dumating ang lahat para masaksihan ito. Naiintindihan ko. Narito si Ginoong Del ngayon para balaan si Caroline na itigil ang pangungulit sa kanya. Matalinong galaw. Ngayon, hindi maglalakas loob si Kara na lumapit kahit pa makapal ang kanyang mukha. Si Faith ang pipiliin ko kung ako yon. Talagang naglaan ng maraming pagsisikap si Ginoong Del. Magkakaroon pa siya ng ensayo para sa proposal. Siguradong pupunta kami at susuportahan ka sa susunod na linggo. Tama, ginawa mo itong napakalaki at inayos mo pa ang ensayo para sa proposal. Talagang swerte si MS, Judd. Caleb Del, paano mo nagawang lokohin ako? Paano mo nagawang lokohin ako? Lokohin ka. Mukhang masakit yata. Yan. Kara. Bakit mo iniisip na magpo-propose ako sa'yo? Hindi ka nga girlfriend ko. Bakit ka may ganyang mga kakaibang ideya? May mali ba sa ulo mo? Caleb Del. Paano mo nagawang pagmalakihan ako? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Pagsisisi. Bakit naman ako magsisisi? Malapit na akong ikasal. Kara, sobrang nag-isip ka. Isa ka lang na walang kakayahang walang kwenta. Kailangan mo pa ng pera mula sa paghihiwalay para makalabas ng bansa. Isa ka lang gold digger. Bakit pa ako magsisisi? Caleb. Alam mo na pala. Kaya, umalis si Kara pagkatanggap ng pera para dito. Gayunpaman, nagpanggap siya na scholarship recipient. Kaya, isa lang siyang gold digger. Hindi. Hindi ako ganyan. Paumanhin, sino si Caroline? Lane, hindi ko kilala. Si Kara Lane. Siya si Caroline. Siya nga iyon. Malinaw na ikaw si Caroline. Bakit ka nagsinungaling? Nagiging kinakabahan lang ako. Caroline, dapat alam mo ang mga krimen na nagawa mo. May nag-report ng iyong pakikipagsabuatan sa pagtatangkang halayin. Sumama ka sa istasyon sa amin. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Paano ninyo ako mapagbibintangan nang walang ebidensya? Tigilan na ang pag-aaway, Kara. Nakapagbigay na ako ng babala sa pulis tungkol sa CE footage ng bar. At sa 3 tauhan na inupahan, sana magbago ka pag nasa kulungan ka. Para maagaing mapalaya ka. Caleb, paano mo ako ipapadala sa istasyon ng pulis? Ako ang una mong pag-ibig. Paano ka naging malupit? Unang pag-ibig. Sana maaga kang mapalaya dahil ikaw ang una kong pag-ibig. Siguradong imbitahan kita. Sa kasal namin ni Faith. Galaw na. Caleb Del. Hoy Caleb, tigilan mo na ang pagtitig sa self. Hindi ka tinext ni Faith. Kaya walang lalabas kahit titigan mo pa ang cellphone mo buong araw. Sa totoo lang, Caleb, sa tingin ko, siguro si Faith ay nagwawala sa'yo. Bakit naman siya makikipaghiwalay sa'yo? Kitang-kita naman naming lahat kung gaano ka kamahal ni Faith. Gusto ka lang niyang suyuin. At saka, sa tingin ko, malamang siya ang nagpipilit sa kapatid niya na imbitahan ka sa kasal nito. Hindi ba ito ang daan para makalabas ka?
Sa wakas, may saysay na. Nawala na si Caroline. Dapat sapat na yon bilang paumanhin. Sana patawarin niya ako. Kung ako siya, matagal na kitang pinatawad. Tignan mo ang lahat ng regalo na kailangan mo bang gagastos ng ganito kalaki? Para sa kasal ng kapatid niya, kinuha mo pa ang pinaka-importanting bagay ng pamilya mo. Nagamit. Nagpakita ka ng buong katapatan mo. Ano ang alam mo? Ang kapatid niya, siya ang magiging bayaw ko. Pagkatapos kong mag-propose sa kanya, magiging pamilya na kami. Normal lang na magpadala ako ng regalo. Masyado ka lang makitid ang pag-isip dyan. Hoy, hoy, hoy. Tinatawag mo siyang bayaw mo. Hindi pa nga pumapayag si Faith na pakasalan ka. Dinukot mo ang kapatid niya nang walang babala. Sa tingin ko, mahihirapan ka. Pagpunta mo sa Helara sa pagkakataong ito, kahit pa maparusahan ako, sa pagkakataong ito, pupunta ako para bigyan siya ng paliwanag. Kung mapatawad niya ako at pumayag na pakasalan, lahat ng parusa ay tatanggapin ko ng kusa. Sige na, tigilan na ang kaswitan. Nasa airport na tayo, kunin mo na ang iyong asawa. Del. Faith, hintayin mo ako. Malapit na ako. Caleb, nandito na kami. Maaga kayo. Oo, ginugulo kami ni Sam. Paano pa kami mal-alate? Talagang Randy ang kasal ngayon. Aba, ang pamilya Jude ay isang prominenteng pamilya at si Sam ang panganay na anak sa pamilya. Kaya, kailangan itong maging engrande. Anong kinalaman nito sa pagiging panganay ni Sam? Caleb, hindi ko maintindihan ang loika mo. Sige, pasok na tayo. CJ, Para sa kasal ni na Xavier Judd. Dito po. ito ba? Ang mga rosas ay talagang magarbo, walang pakialam si Sam. Pero napakaraming effort ang inilagay niya sa kasal. Siyempre, mag-i-effort siya. Ang kasal na ito ay napakahalaga sa kanya. Pasok na tayo. Ang Sam na yan ay isang gago. Ipinatawag niya kaming tatlo mula sa malayo. Ngunit inilagay niya lang kami rito sa sulok. Napakawalang katarungan. Tama, napakalayo. Kapag lumabas ang ikakasal, baka hindi pa namin makita ang kanyang mukha. Ano pa ang saysay ng pagdalo sa kasal? Mag-livestream na lang. Sigurado akong mas malinaw kung makikita. May punto ka. Huwag lang siyang masulyapan ko. Baka sipin ko siya ng ilang beses. Napakalayo nito. Ganito mo ba tratuhin ang iyong mga kaibigan? Talagang espesyal ang lokasyon na ito. Iniisip ko kung si Faye ay magugustuhan ng istilong ito. Marami siyang ideya dahil mahilig siya sa mga kwento ng mga prinsipe at prinsesa. Hahayaan ko siyang magpasya pagdating ng panahon. Anong problema? Ako mismo ang nagayos ng upuan ninyo. Naaalala kong malapit sila sa entablado. At katabi ng sa akin. Bakit naman upo ang ikakasal sa tabi namin? Ngayon, tanggapin natin ang gwapong bridegroom ng pinasigla ninyong palakpak habang umaakyat sa entablado. Hindi ko suot ang contact lenses ko ngayon. Umakyat na ba si Sam sa entablado? Caleb, kakaiba ang kilos mo ngayon. Bakit naman aakyat si Sam sa entablado? Hindi naman niya kasal ngayon. Ano? Kung hindi naman si Sam ang ikakasal, bakit pa tayo inanyayahan? Bakit mo nasabi yan? Hindi ba tayo mga kaibigan niya? Normal lang na maimbitahan sa kasal ng pamilya niya. Tama. Kung hindi siya ang groom, sino siya? Si Henry Xavier yan, ang pangalawang anak ng mga Xavier mula sa Helara. Caleb, ang pamilya mo ay bahagi ng alta sosyedad. Dapat kilala mo ang mga Xavier, di ba? Kilala si Henry bilang isang henyo. Narinig ko na siya, pero hindi ko pa siya nakikilala. Alyansa sa kasal ng mga Jude at Xavier. Kung Xavier ang groom, si Jude naman ang bride. Pero, hindi ba ang mga Jude ay isa lang ang anak na babae, si Faith? Mabilis na umupo ka. Impossible, baka may pinsan na hindi ko kilala, di ba? Naku, dapat sana nakipagkita ako sa mga magulang ni Faith bago ako pumunta. Para hindi ako manghula. Masama ba ang pakiramdam ni Caleb? Halatang hindi siya okay. Iyon na nga. Sigurado. Sigurado akong ikakasal ang kamag-anak niya. Kailangan kong kumalma. At ngayon, salubungin natin ang magandang ikakasal sa kanyang pagpasok sa bulwagan ng pinakamainit na palakpak.
Nang una kong makilala si Faith, estudyante pa siya sa high school. Hindi ako makapaniwalang ikakasal na siya ngayon. Ang bilis talaga ng panahon. Tama, kung ang ganoong kagandang babae ay magpapakasal sa iba, medyo kakabahan ako. Ngunit magpapakasal siya kay Henry Xavier, kaya taos puso akong masaya para sa kanya. Ano nang sabi mo? Si Faith ang ikakasal. Kapatid ni Sam. Oo, si Faith Judd. Bakit pa tayo iimbitahin sa kasal na to? Kasal ni na Faith at Henry. Ngayon, Caleb, hindi mo ba alam? Ang bride ay si Faith. Ang bride ay si Faith. Impossible. Impossible. Caleb, paano nangyari to? Bakit siya nababaliw? Tigilan niyo ang pagtatanong at hawakan niyo siya. Bitiwan mo ako. Ikaw, Faith Judd, tinatanggap mo ba itong gwapong lalaking ikakasal bilang iyong asawa? Hindi. Hindi. Faith, Opo. Sam, kalma ka. Hayaan mong magpaliwanag si Caleb. Sige, hayaan kitang magpaliwanag. Caleb, kanina. Anong ibig mong sabihin? Noong sinabi mong hindi, kanino mo sinabi? Bingi ka ba? Magsalita ka. Oo, Caleb, pakiusap, ipaliwanag mo ang sarili mo. Kung ganyan ka, hindi ka namin matutulungan. sinabi ko kay Faith. Sinabi ko kay Faith. Sino ka? Anong karapatan mo para sabihin yan sa kanya? Boyfriend niya ako. Paano mo nagawa? Ganyan ba ang kreto mo sa kapatid ko? 6 na taon. Pero wala akong alam. Ano ako sa'yo? Sino si Faith sa'yo? Ginoong Del, noong sinabi kong pumunta ka sa Hell Ara, laging tumatanggi ka. Ngayon, sa wakas nagpakita ka. Huwag ka nang magpakita ulit sa Hell Ara, o babaliin ko ang mga binti mo. Susunod, tatawagin natin ang kuya ng bride sa entablado para sa kanyang talumpati. Nandito ako. Nandito ako. Sam, ikaw. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Magandang araw ngayon. Huwag kang umiyak. Ang kuya ng kasal ay naglaan ng malaking pagsisikap. Nakaayos siya ng todo para sa entablado. Sigurado akong may plano siya para sa lahat. Magaling. Nadapa lang ako kanina. Nahiya tuloy ako. Sa totoo lang, sinulat ko ang speech ko ngayon, pero nawala ako nung nadapa ako, kaya mag-i-improvise na lang ako. Kaya, huwag kang masyadong umasa. Mas matanda ako ng 4 na taon kay Faith. Nagtatalo na kami simula pagkabata. Malumanay siya sa lahat, pero mahilig mang inis sa akin. Lagi ko rin siyang binubuli. Kaya siya rin, magagalit sa akin. Ngayon ang araw ng kasal ng kapatid ko, at ng aking kaibigan. Malapit na silang bumuo, ng sarili nilang masayang pamilya. Ako ay masaya at nalulungkot. May halo-halo akong emosyon. Faith. Gusto kong unang humingi ng paumanhin sa'yo. Naging padalos-dalos ako noon, at nasaktan kita. Manganga ko ako sa'yo ngayon, sa harap ng lahat, na hindi ko uulitin ang mga pagkakamali. At hindi ko hahayaang makasakit sa'yo ulit. Mapapatawad mo ba ako?
Nasiyahan ka ba sa pagkain? Faith, Ang dugo ba sa damit ng kuya ko ay sa iyo? Faith ako. Henrik Xavier, umalis ka na, hindi ako nandito para sa'yo. Alam ko, pero, ang bagong kasal kong asawa, ay ayaw kang makita. Ano ang sinabi mo? Ang bagong kasal kong asawa, ay ayaw kang makita. Gusto mo bang Caleb Del, bitawan mo siya. ipinagtatanggol mo siya? Okay lang yan, Faith. Hindi siya magtatangkang gawin yan. Caleb Del, huwag mong kalimutan na ako ang pinakamagaling na doktor sa bansa. Ang palso mo ay nasugatan ni Sam. Kung masugatan pa ulit ito, baka hindi mo na kayang pakainin ang sarili mo, lalo na ang magkarera. Kung mangyari yan, ako lang ang doktor sa bansa na makakapagpagaling sa'yo. Caleb, sigurado ka ba na gusto mong mahulog ng ganito kalalim? Ikaw, Henry, maghintay ka sa sasakyan. Aayusin ko to. Ayos lang talaga. Sige, susundin kita. Caleb, dapat natanggap mo na ang mga susi at sulat ng paghihiwalay na pinadala ko sa'yo, di ba? Kasal na ako. Simula ngayon, wag na tayong magkita. Kung may iba ka pang sasabihin, tapusin na natin ngayon. Faith, hindi ako pumayag na maghiwalay tayo, kaya hindi ito balido. Sumama ka sa akin sa Jere, okay? Nagpasya na ako na mag-propose sa'yo, nangako ka sa akin, na sa akin ka lang, magpapakasal sa buhay na ito. Faith, naghanda na rin ako ng sing-sing. Dala ko rito. Si Kara ba ang gumawa nito sa'yo? Faith, patawad. Kasalanan ko lahat. Nagkakamali ka, hindi ko ipinapakita ang sugat ko para humingi ng awa. Sana, tingnan mo, ang sing-sing sa daliri ko. Ito yung sing-sing na pinili ko kasama si Henry. First sight love ito. Itong isa 0 karat na sapphire. Baka hindi kasing kislap ng hawak mo, pero gusto ko ang disenyo. At si Henry ay ang pipiliin kong makasama sa natitirang buhay ko. Hindi ako naniniwala. Bitawan mo ako. Caleb, hindi mo naman talaga ako minahal. Sa halip, ang minahal mo lang ay ang bakas ni Kara na nakita mo sa akin. Nakipag-break ako sa'yo, hindi dahil nagtatampo ako o hinihintay na suyuin mo ako, kundi dahil hindi na kita mahal. Faith, Niloko mo ako ng 6 na taon. Ayokong patawarin ka at ayokong kamuhian ka. Caleb, gusto kong putulin ang relasyon natin at isara na ang kabanatang ito. Tingnan mo, may pamilya na ako, ang asawa ko. Ngayon ay nagpaplan ng aming honeymoon trip. Ang hinaharap ko ay puno ng mga posibilidad. Kung may pagsisisi ka sa ginawa mo sa akin, pakiusap, umalis ka sa Helara. At huwag ka nang magpakita. Sa harap ko ulit, maghiwalay na tayo simula ngayon. Faith. Faith,